implementation of the anti-terrorism law, of which will include the top recruiters in our country, Raul Manuel, Arlene Brosas, Franz Castro, who are now... Magandang araw mga kababayan, at ito po ang ating panibagong update, panibagong reaction video na naman. Anti-terror law ay mas pinatindi sa ating bansa. Naku po, kakabahan na ang mga taga-suporta, lalo na itong mga aktibo na nasa House of Representatives o Kongreso, mga kababayan po natin. Tanong na yun, napaka-welcome po na development yung paglabas ng guidelines ng Supreme Court dahil in-acknowledge muli ng Supreme Court kung gaano kahalaga yung anti-terror law na bilang tool or weapon natin laban sa mga terrorist groups, no? At itong operationalized guidelines, parang kumaga full swing na po, no, yung anti-terror law. At hindi lang ito yung unang kumbaga acknowledgement ng Supreme Court. Noong 2022, naglabas na po ng desisyon ang Supreme Court kung saan sinabi nila na constitutional po talaga ang anti-terror law. 99.9% ng batas ay inuphold ng Supreme Court. Iilang words lang doon sa batas ang diniklara ng Supreme Court bilang unconstitutional. So, itong 15 po na Supreme Court justices po natin, napakagaling, napakatalino, at yun po sila ang nagdesisyon na itong mga binanggit ng batas, yung definition na nakikita natin sa Section 4, yung designation, kung saan natin maituturing terorista ang isang grupo or individual, yung proscription, yung surveillance, yung arrest without judicial warrant, no? Lahat po ito, sinabi ng Supreme Court, constitutional, legal po yan lahat, no? So, napakagandang hakbang ito para sa ating gobyerno, para sa DOJ, para sa buong justice system na meron tayong ganitong klaseng tool or weapon, no, laban sa mga terrorist groups. Yun. At isa pa po dyan, no, yung pagpapatupad ay iba pong usapan, no? Dahil nandyan na yung batas, pero yung paggamit po, yung pag-implement ng batas, iba po yun. So ngayon po, dahil napakaganda na po, no, ng collaboration ng DOJ at NTF-ELCAC. In fact, recently, nag-comment po ang NTF-ELCAC sa DOJ dahil meron po tayong na-file no, na maraming kaso, not only for terrorism, but also for terrorist financing. Dahil hindi naman makakagalaw po, no, yung mga terorista, yung mga grupo na yan, kung wala rin silang funding, no? So, ang thrust po ng DOJ ngayon, hindi lang terrorist charges ang ipa-file natin, kundi terrorist financing. At ang isa pang bonus dyan po, no, nais ko lang ibanggit, na kung maipa-file natin yung mga terrorist charges at terrorist financing charges, maaalis po tayo sa gray list ng Financial Action Task Force. Ang ibig po sabihin yan, mas maganda na po ang magiging resulta ng ating reports, no, sa Financial Action Task Force, at mas mapapadalas ang investment ng ibang bansa dahil nakikita nila na dito sa Pilipinas ginagawa ho natin ang trabaho natin para maging stable ang economic atmosphere ho natin. Ayun. So, bonus lang po yun. Pero ang pinakagusto natin, ang peace and security issues ng bansa ay ma-resolve na. At sana matapos na po yung siguro yung problema natin na ang tagal-tagal na nating nakikita sa bansa, no? So yun po yung dalawang nakikita nating magandang resulta dahil dito sa anti-terror law. Asek, didirektahin na namin kayo, no? Nalulusutan po ng CPP, NPA, NDM, urban operatives ang ating mga batas sapagkat may legal cover sila. Hindi nila sinasabi na nagre-recruit sila para sa NPA at sa Communist Party. Ang pakilala nila, Anak Bayan, AK, Gabriela, KMU, LFS. Lahat ng ito, dyan po kami galing, kagaya ko. At libo-libo kaming mga nabiktima na ganyan. In the absence of proscription against CPP, NPA, NDF sa korte, judicial proscription, can the anti-terrorism law, with the guidelines issued by the Supreme Court, pwede bang habulin ang mga recruiters na ito na nagkukunwaring legal, pero underground operatives din sila themselves, at nagmamaskara bilang legal operatives lamang ng mga front organizations na sila din ang bumuo for the CPP, NPA, NDF. How do we go about yung taktika na iniikutan nilang batas? Pinagtataguan nilang batas at pinabaliktad nilang batas. Tools found inside, no, the law. Kagaya po ng surveillance,
Meron po tayong ding designation at tinatawag. Pero ang ultimate goal ay ma-proscribe itong mga terrorist groups dahil pag na-proscribe na yan judicially by the courts, marami na pong consequences or effects yun, no, sa mga grupo na ito. But before we get... So, ayan po, napakagandang development po yan mula sa Department of Justice at isa kasi yan sa nanggugulo sa ating bansa, itong mga grupong makakaliwa. Mga kababayan po natin na binanggit nga ni Ka-Eric, itong mga iba't ibang organisasyon na pinagmulan nitong pag-aaklas at ang pag-akyat sa kabundukan ng ilang mga estudyante. So ang gusto nga ngayon ng Department of Justice ay maaga pa lang ay maagapan ito dahil dito sa anti-terror law. So napakagandang development yan. Good news po yan kasi makakatulong yan talaga sa ating bansa kasi sila yung unang nanggugulo. So ngayon mukhang nakikialyansa pa sa liderato ngayon ng House of Representatives at nakatanggap sila ng malalaking pondo na posibleng yaan ay ginagamit din sa funding nitong grupo na makakaliwa. Posible po yan mga kababayan natin. Ito prescription, meron po tayong surveillance for those suspected terrorists which also needs a court order, although yung level po na kailangan natin ipakita sa court para makuha natin yung order ay probable cause lang. At meron po din tayong designation kung saan na-freeze yung mga assets at yung pera ng mga suspected terrorists, again on probable cause, although yun po ay completely executive in nature, no. And the purpose of designation, even before it gets to prescription, is to freeze the activities of suspected terrorist groups or individuals. Dahil alam naman po natin na hindi nga talaga gagalaw ang mga groups or individuals kung wala rin silang funding. So ang unang-una nating titignan dyan, yung mga bank accounts nila, yung mga organizations that fund them, di ba? Para po matigil yung mga activities nila. So these are the tools that are afforded to us by the anti-terror law. Even before ma-prescribe po ang isang grupo or individual, meron na po tayong magagawang mga remedial or provisional remedies para po sa ano pa lang, sa simula pa lang, pag meron po tayong mga kay counting evidence, mahuli na natin, ma-freeze na ho natin yung mga assets nila at mga pera nila. At ito po, no, this really goes into the special nature of terrorism. Bakit po mas mahigpit, no, yung mga batas tungkol sa terrorism? Dahil ito po ay isang special crime. Yung mga nag-engage sa ganitong activities, patago po talaga yung mga activities nila. Hindi kagaya ng murder or kidnapping, no, na alam mo kaagad na murder yan or homicide yan or kidnapping yan. Ito po, bago natin malaman na terrorist activities po ang ginagawa nila, patago talaga yung mga activities nila. Yun po yung mark ng terrorism. Kaya po, kailangan malakas din ang batas, kagaya ng Anti-Terror Law of 2020, para ma-prevent ho natin itong klaseng krimen, kagaya ng terrorism, na bigla-bigla na lang sisipot at marami na rin mamamatay. Dahil kung hindi natin maudlot yung plano nila sa simula pa lang, nako, ang dami na pong mamamatay na inosenteng tao, na inosenteng Pilipino. Kaya ganito po yung naging structure ng ating batas. Yun po din yung in-acknowledge ng Supreme Court sa kanilang ruling at dito sa guidelines nila para po talagang wala nang choice, hindi na makakatago, no, ang mga teroristang ito. Thank you, Attorney Clavano. Ma'am, your take. Attorney Asek, it has been a protracted war. Patagalin ito. So, hindi nagamit nila ang legal processes natin kasi hindi naman mabilis, di ba? The wheels of justice grind exceedingly, are very slow, di ba? Grind exceedingly slow, but fine. Anyway, my question to you now, no, is there this sense of urgency in our institutions to finally end it, of one of which is, for instance, the proscription, and then, of course, the full implementation of the anti-terrorism law, of which will include, no, the top recruiters in our country, Raul Manuel, Arlene Brosas, Franz Castro, who are now in Congress, because they continue to recruit top recruiters, and this scandal continues. Just a few days ago, may mga namatay na naman, no? UP Diliman ba yun? Eric, PUP. So yan po mga kababayan po natin at mismo pinangalanan na nga ni Dr. Loren ang sinasabi niyang umano yung mga top recruiter na nasa House of Representatives. Naku po, nakakabahala ito mga kababayan po natin. Kasi ang nakaupo sa ating gobyerno ay sila pa yung mga umano'y nagre-recruit na mga kabataan
para pumasok dito sa grupo, mga kaliwa. Although sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating Armed Forces of the Philippines na kaunti na lang ang aktibo sa grupong ito na nakikipaglaban sa atin. Pero malay po natin, mga kababayan, baka bumalik o lumakas na naman ito kung ganon na lang sila kabilis kadali mag-recruit ng mga kabataan. So mga kababayan po natin sa development na sinasabi ni Attorney Clabano dito sa anti-terrorism law, mga kababayan po natin, na mas pinatindi ang kanyang function, ay sana matapos na itong mga recruitment at mahuli na kahit pa ito yung mga nakaupo sa Congress, mga kababayan po natin. At sa ganon, naku po mga kababayan po natin, ay mabawasan na ang nanggugulo sa ating bansa at nagdudulot ng pahirap, lalo na sa mga remote areas na hindi masyadong naaabot ng serbisyo ng ating gobyerno. So yan muna yung ating update, mga kababayan po natin. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe para sa mga karagdagang update pa at ibang reaction videos. Maraming salamat po, mga kababayan.